Michelle po ang pangalan ko. Nagtatrabaho sa isang mall sa Las Piñas. Fan po ako ng channel nyo. Sa totoo niyan ay inaabangan ko lagi ang mga upload dito. Ginagawa ko siyang pamparelax bago matulog. Anyway, itong ibabahagi ko ay nangyari noong 2018 pa. Nag-aaral pa ako noon sa college. Yun nga lang, hindi ko pa siya natatapos hanggang ngayon dahil kinapos sa panggastos sila mama at saka inabutan din ako ng pandemic. Kaya sabi ko, tsaka na lang ako mag-aaral kapag may naipon na ako kahit papano. Base sa natatandaan ko, Sir Neb, Sabado yun. Wala kaming pasok. Kinagabihan nagkayayaan kaming magkakaibigan na maglakad-lakad sa kahabaan ng highway. Paborito naming gawain yun dati noong wala pang mga curfew. Magkukwentuhan habang naglalakad-lakad. Kakain sa mga tindahan ng street foods na madadaanan namin. Ang sarap lang balikan yung mga ganoong panahon. Pabalik na kami nang makaramdam ako na naiihi. Sa dami ba naman ng palamig na ininom namin habang naglalakad. Sakto merong gasolinahan kaming madadaanan kung saan may banyo na pwede kong ihian. Ako lang yung tumawid sa kalsada habang yung mga kaibigan ko ay naiwan doon sa may sidewalk. Pagtulak ko ng pinto, malinis naman yung banyo. Hindi mapanghi yung amoy at pati yung bowl ay halatang laging nabubuhusan. Ang kapintasan lang siguro na mapupuna ko ay yung sirang kisame sa itaas. Nilak ko muna yung pinto bago ako umupo. Kalagitnaan ng ginagawa ko, nakarinig ako ng patak ng kung ano. Nilibot ko yung tingin ko. May patak ng kulay pulang bagay sa sahig. Tumingala ako. Nanggagaling yun doon sa sirang kisame. Pumatak ulit. Doon ko na nakita na para yung dugo. Tapos naulit na naman. Hanggang sa sunod-sunod na yung naging patak na halos umabot na yung dugo sa may paa ko. Kabadong-kabado na talaga ako nung time na yon. Kahit hindi pa tapos ay inangat ko na yung shorts at lalabas na sana ako nang marinig ko yung mga iyak. Galing pa rin sa itaas ng kisame. Boses babae yung umiiyak, Sir Neb. Tumakbo ako papunta sa pinto. Pilit kong binubuksan yon para makalabas na ako. Pero hindi ko mabuksan kahit anong pihit ko sa doorknob. Sumisigaw na ako ng tulong pero walang nakakarinig sa akin. Palakas ng palakas yung mga iyak. Nakita ko na lang na may mga handprint na kulay pula na paisa-isang namumuo sa pader ng banyo. Tapos ay may mga footprint naman sa sahig. Palapit ng palapit sa akin. Inikot-ikot ko yung doorknob. Nung wala talaga ay hinampas ko na yung pinto habang sumisigaw ng tulong. Nasa ilang talampakan na lang yung layo sa akin ng mga footprint. Mas nilakasan ko yung boses at yung paghahampas ko dun sa pinto. Hanggang sa biglang bumukas yung pintuan. Sumalubong sa akin yung isa sa mga empleyado ng gasolinahan. Kahit siya ay hindi alam kung bakit ako sumisigaw. Sinabi ko sa kanya na may dugo sa loob ng banyo. May umiiyak na multo ako. Pagpasok niya, sabi niya sa akin wala naman daw. Ako mismo yung tumingin, Sir Neb. At pagbalik ko sa loob ng banyo, wala ngang dugo doon. Wala na yung mga patak, yung handprint sa dingding, pati na rin yung mga bakas ng paa. Hindi ko maintindihan. Bumalik ako sa mga kaibigan ko na nakatambay sa sidewalk. Hanggang sa makauwi kami ay wala akong ibang iniisip kundi yung nangyari. Hallucination lang ba yun? Para kasing totoong-totoo yung mga nakita ko. Kahit hanggang ngayon po, Sir Neb, ay hindi ko pa rin alam ang sagot sa tanong ko. Simula noon iniwasan ko na talagang umihi ng mag-isa. Kapag pumapasok kasi ako, parang naaalala ko ulit yung nangyaring yon. Good morning sa lahat ng listeners natin. Sana magustuhan nyo itong ihahain kong kwento para sa inyo. Mike po ang pangalan ko. Dati akong nagtatrabaho bilang gasoline boy noong mga 2016.
Pinagsasabay ko yung pagtatrabahong ito sa pag-aaral ko. Mahirap syempre, pero kinakaya ko naman. Kasi alam ko na after ng paghihirap ay aabot din sa punto na makukuha ko ang lahat ng pangarap ko sa buhay. Madalas natutoka ako sa panghapon hanggang gabing shift. May klase kasi ako ng umaga, kaya naman pabor sa akin yung ganoong oras ng duty. Siyempre sa 4 na taon kong pagtatrabaho sa gasolinahan na yon, marami na rin akong kwentong kababalaghan na pwede sanang i-share dito. Pero Sir Neb, ito muna yung napili ko. Kasi hanggang ngayon, natatakot pa rin ako kapag naaalala ko ito. Mga alas 11 na yon ng gabi. Medyo madalang na yung mga sasakyang dumaraan ng ganoong oras. Kung meron man mga bus pa Maynila o kaya truck na magdi-deliver sa malayong lugar. Naiidlip na ako nang marinig ko yung makina ng paparating na kotse. Kulay itim yung kotse. Ang ganda, bagong-bago. Para bang kalalabas lang mula sa pinagbilhan. Naglakad na ako doon sa pump at saka sinilip yung pintana ng kotse. Bumaba yung tinted na salamin. Bumungad sa akin yung nakangiting muka. Hindi ko alam kung bakit, Sir Neb, pero sobrang na-weirduhan ako dun sa lalaking yon. Ang laki ng ngiti niya sa akin habang sinasabi na magpapagas daw siya ng 500. Pilit na pilit yung kurba sa mukha niya. Habang nakapasok yung pump sa gilid ng kotse, hindi ko maiwasang mapansin yung konting bahid ng pulang likido sa taillight ng kotse. Lumapit ako. Pinahid ko yung kulay pulang bagay sa kamay ko. Sir Neb, napamura ako. Kasi alam kong dugo yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Tumigas na siya pero amoy dugo pa rin. Pagkatanggal ko ng pump, kinuha ko na yung bayad sa lalaking nakangiti pa rin sa akin. Tapos ay binigay ko doon sa cashier. Hinintay ko yung sukli. Bigla kong narinig yung pag-alog ng kotse at yung mahinang ungol na alam kong galing mismo sa trunk ng kotse. Natulala ako kung ano-ano ang pumasok sa isip ko na masasamang bagay. Siyempre, ano pa bang iisipin ko matapos makakita ng dugo? Kinuha ko yung sukli at saka binigay yon doon sa driver. Nagpasalamat siya sa akin. Pero bago siya umalis, sumilip ulit ako sa bintana. Sinabi ko na may kung anong gumagalaw doon sa trunk ng kotse niya. Nakita kong para bang kinabahan siya ng konti. Pero sumagot din at sinabi na baka yung makina lang daw yon. Para daw kasing may sira na. Tsaka niya tinaas yung bintana at humarurot na paalis. Sa sobrang pag-iisip ko kung ano nga ba talaga yung nasa trunk ng kotse, ay hindi ko man lang naisip na tandaan yung plate number. Napailing na lang ako sa sobrang kabobohan ko. Kahit hanggang ngayon, Sir Neb, isa lang ang naiisip kong sagot sa kung ano ba yung nakita ko nung gabing yon. Sigurado ako na may katawan sa loob ng trunk ng kotse. At kung ano man yung nangyari sa katawan na nandoon, sigurado akong hindi yun maganda. Kung natandaan ko lang sana yung plate number, pwede ko sana itong i-report sa pulis para matrace at malaman kung totoo ba yung iniisip ko. Ang kaso, tatanga-tanga kasi ako nung gabing yon. Kung sino man yung nasa panganib nung gabing yon, pasensya na at hindi kita nailigtas. Magandang araw mga kapasta. Dati pa ay nakikinig na talaga ako dito sa channel. Sobrang tagal ko nang binabalak na mag-submit dito, pero ngayon lang natuloy. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bok. 27 na. Wala pang asawa pero may panganay ng anak. Nakatira ngayon yung anak ko sa dati kong girlfriend na lumipat sa probinsya nang malaman na buntis siya. Nagpapadala naman ako ng pera sa kanila. May isang beses kasi na na-ospital yung anak namin at wala raw silang pambayad sa ospital. Ayoko na ulit mangyari yon. Nagbabalak nga ako na sa darating na katapusan ng taon ay ako mismo ang dadalaw sa kanila sa probinsya, kaya pinag-iipunan ko talaga.
Sir Neb, dati akong empleyado ng isang gasolinahan na bukas 24/7. Pang-umaga ako madalas, pero may mga pagkakataon na natutuka ako sa night shift, lalo na kapag maraming absent o nag-leave. Isang beses nga ay natoka ako sa shift mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sabado yon, medyo madalang ang mga nagpapagasolina, kaya relax lang ako sa upuan ko habang sinasabayan yung mga kanta sa speaker. Bale sa gabi laging 4 kaming empleyado na naiiwan. 2 sa gas station at 2 sa convenience store, kasama na yung security guard. Bigla na lang nawala yung lahat ng ilaw, pati yung pinapakinggan kong mga kanta. Brownout pala. Pero marami kaming emergency lights, kaya maliwanag pa rin sa buong gasolinahan. Maliban na lang doon sa loob ng convenience store, na iisa lang yung ilaw. Nagtipon-tipon kaming 4 at tumayo kung saan maliwanag. Doon kami naghintay na bumalik ulit yung kuryente. Habang naghihintay, hindi ko maiwasang mapansin na may kung ano doon sa loob ng convenience store. Para bang may mga gumagalaw na anino. Hindi ko masyadong maaninag kasi nga malabo lang yung ilaw sa loob. Tinuro ko yun doon sa mga kasama ko. Maging sila ay sinabing may gumagalaw nga raw. Baka magnanakaw. Hinila ko si Manong Andrew, yun ngang security guard. Kami ang nag-check kung ano ba yung mga gumagalaw doon. Mabagal lang yung lakad namin. Parang ang kami pa yung magnanakaw. Nung halos 1 metro na lang ang layo namin sa loob, tumigil kami pareho. Sir Neb, kitang-kita namin na yung mga gumagalaw ay hindi tao. Kung hindi, anino na hugis tao lang. Sa bilang ko ay lampas 4 o 5 yung nandoon. Nagkatinginan kami ni Manong Andrew. Bumalik kami dun sa dati naming pwesto, kasama yung 2 naiwan. Tinatanong nila kami kung ano yung nakita namin, pero wala sa aming makasagot. Kasi siguradong kapag sinabi namin na mga taong anino yon, hindi naman sila maniniwala at sasabihin pang tinatakot namin sila. Bumalik yung ilaw. Kaming 2 ni Manong Andrew ang tumakbo palapit doon sa loob ng convenience store. Wala na yung mga taong anino. Nagkatinginan ulit kami. Sa tinagal ko sa trabahong yun lang siguro yung experience na masasabi kong talagang paranormal o hindi pangkaraniwan. Siguro ang dahilan ay madalas akong matoka sa day shift. Pero kahit si Manong Andrew daw, sinabi niya na yun din daw ang tanging nakakatakot na experience niya. Ano kayang ginagawa ng mga taong anino na yun doon sa loob ng store? Siguro napadaan lang dahil brownout. Hiling ko na lang po, Sir Neb, ay hindi na ulit ako makakita ng ganoong klaseng nilalang. Medyo weird itong kwento na ito. Wala akong ibang pinagkwentuhan nito maliban sa best friend kong si Kyle, na hindi rin makapaniwala na totoo nga itong nangyari. Erico po ang pangalan ko, Sir Neb, pero madalas ay Rix lang ang tinatawag sa akin ng mga kakilala ko. Dati akong taga Bicol. Doon ako lumaki hanggang sa mag-high school. Tapos lumipat kami sa Bulacan nang ma-promote si Daddy sa trabaho niya. Simula noon hanggang ngayon na may trabaho na ako, ay hindi na ulit ako nakauwi ng Bicol. Sobrang busy ko rin kasi, at saka wala na rin kasi kaming mga kamag-anak doon. Kaya walang dahilan para umuwi pa ako. Pero nito lang 2022, nagkaroon kami ng reunion sa Bicol. Talagang nireserve ko yung 1 buong linggo para lang makasama sa reunion namin. Sabik din kasi akong makita yung mga dati kong kaklase. Updated pa rin naman ako sa kanila dahil sa Facebook, pero iba pa rin yung makikita sila ng personal. So ayun nga, umuwi ako ng Bicol. Nagstay ako sa isang hotel doon ng 7 days. Sobrang saya ng experience ko, Sir Neb. Ilang beses kaming nagkita-kita ng mga dati kong kaklase before pa nung talagang reunion. Muntik pa nga akong maiyak
habang inaalala namin yung mga nangyayari sa amin dati noong high school. Ang saya lang na makitang successful na rin yung iba kong kaibigan. Nagkayayaan isang beses sa isang bar. Nagsimula kami alas 7 ng gabi pero natapos madaling araw na. Dala ko yung motor ng isa sa mga kaklase namin. Pinahiram niya sa akin para daw may service ako. Nung mag-uwian, pinauna ko muna yung iba kong kasama na sakay ng mga kotse nila bago ako umalis. Habang nagdadrive pa uwi, nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Pumasok ako sa isang gasoline station na walang attendant. Sobrang nakakapagtaka yun kasi wala talaga siyang bantay. Nagpark ako doon sa gilid at saka dumiretso sa banyo. Habang umiihi, noon ko lang naramdaman yung kalasingan ko. Umiikot na yung paningin ko at halos magsuka ako sa bowl. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Paglabas ko sa banyo, naisipan kong magsindi muna ng yosi. Nakatayo lang ako doon. Bumubuga ng maninipis na usok sa hangin. Nawala rin kahit papano yung pagkahilo ko. Nung malapit nang maubos yung sigarilyo, tsaka ko pinaandar yung motor pa uwi. Hindi pa malayo yung nararating ko nang mapansin ko na wala yung cellphone ko sa bulsa. Tumigil pa ako sa gilid ng kalsada para makasiguro. Wala nga. Isa lang ang naisip kong lugar kung saan yun pwedeng maiwan. Doon sa gasolinahan. Kasi naalala ko na nag-check pa ako ng oras doon sa cellphone. Bumalik ako siyempre. Mabilis yung andar ko kasi baka may ibang tao ang pumasok doon sa banyo ng gasolinahan. Katapat ng gasolinahan na yon, ang isang laundry shop. Pagtigil ko dun sa lugar na yon, Sir Neb, nagulat ako. Kasi imbis na gasolinahan, bakanting lote yung nandoon. Nagtanong pa ako sa bantay ng laundry shop kung may malapit bang gasolinahan sa kanila. Pero sabi niya, sa kabilang street pa raw yung pinakamalapit. Tumawid ako doon sa bakanting lote. Patingin-tingin lang ako. Hindi ako pwedeng magkamali na may gasolinahan doon. May banyo pa nga sa dulo. Nakita ko sa gitna ng bakanting lote na may umiilaw na kung anong bagay. Nilapitan ko. Yung cellphone ko. Nakaka-receive ng message. Mas lalo akong naguluhan, Sir Neb. Hindi ko pa rin alam kung ano bang nangyari sa akin nung gabing yon. Dahil kaya yun sa sobrang kalasingan? Hindi naman siguro kasi hindi pa naman ako sobrang lasing nung time na yon. Siguro may mga bagay talaga dito sa mundo na hindi natin mahahanapan ng kasagutan. Hindi ko na inalam kung anong history ng gasolinahan na yon. Sir Neb, isa yun sa pinaka-kakaibang na-experience ko. Good morning sa lahat ng listeners natin dito sa channel. Dante ang pangalan ko. Isa akong attendant ng isang gasoline station dito sa amin. Natanggal kasi ako sa trabaho ko sa isang factory noong nagka-pandemic. Nag-cost cutting yung company at isa ako sa mga minalas na tinanggal dahil wala pa akong 2 taon sa trabahong yon. Nung magkaroon ng hiring noong 2021 dito sa gasoline station, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nangyari itong ibabahagi ko nito lang nakaraang taon. Bale, ang shift po namin ay nagsisimula ng alas 8 ng umaga at natatapos ng mga alas 8 rin ng gabi. Bayad naman yung overtime namin dito kaya hindi na ako nagrereklamo sa halos 12 oras na trabaho. Tuwing bago kami magsara, ako yung nagtatapon ng mga basura namin na naiipon. Doon sa likod mismo ng office ko nilalagay yung mga naipong basura. Mag-aalas 8 na yon. Sobrang dilim na. Binubuhos ko yung basura sa lalagyan nang makarinig ako ng mga sitsit galing sa kung saan. Agad akong umikot para makita kung sino yung sumisitsit. Pero Sir Neb, walang tao. Naisip ko baka pinagtitripan na naman ako ng mga kasama ko. Tinaktak ko yung basurahan para walang matira. Pabalik na ako sa may office nang makaramdam ako na may humawak na kamay sa balikat ko. Sobrang lamig nung hawak
na parang nanginig yung buong katawan ko. Lumingon ako uli at nakita ko na may matandang lalaki na nakatayo doon sa harap ko. Ang putla niya, may butas siya sa puting t-shirt kung saan umaagos yung dugo. Napasigaw ako sa sobrang takot. Tumakbo ako pabalik doon sa office nang hindi lumilingon sa nakita kong matanda. Pagkapasok ko doon, nakasalubong ko yung manager namin. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Akala ko ay hindi siya maniniwala, pero pinapasok niya lang ako doon sa office. Pinainom ng tubig. Habang umiinom, kinuwento niya sa akin yung nangyari dati roon sa likod ng office. Sabi ng manager namin, dati raw ay 24/7 talagang bukas yung gasolinahan na yon. Pero may nangyari. May mga lalaki raw na nagkainitan sa kalsada. Umabot sa punto na nagkasakitan na yung mga lalaki. At isa sa mga yon ang bumunot ng baril. Nagkahabulan at yung matandang sangkot doon ay dito tumakbo sa likod ng office. Naabutan siya nung lalaking may baril at walang pagdadalawang isip na pinutukan. Tumagos sa dibdib ng matanda yung bala. Tumama sa puso na agad niyang kinamatay. Simula raw noon, paminsan-minsan sa gabi ay nagpaparamdam yung matandang lalaking yun sa likod ng office. Buti nga raw ay noong gabi ko lang yun nakita. Dahil sa mga nalaman kong yun, 6:00 pa lang ng hapon ay nagtatapon na ako ng basura sa likod ng office. Ayoko na ulit makita yung multo ng matanda. Sa kabutihang palad, Sir Neb, parang nalimutan na rin ng matanda na magparamdam. Yung nangyari sa akin, ang huling sighting sa multo na yon. Sabi ng manager, baka raw nahanap na nito yung liwanag papunta sa kabilang buhay matapos kaming magpa-bless nung mag-celebrate kami ng 10-year anniversary. Sana nga ay ganon yung nangyari.